Sa isang maliit na bayan, may isang binata na ang pangalan ay Lucas. Isa siyang simpleng tao, manggagawa sa pabrika, anak ng nag-aalaga sa kanyang inang may sakit. Araw-araw, ganito ang buhay na kanyang pinaglalaban. Gigising sa umaga bago sumikat ang araw. Magluluto para sa kanyang inang may sakit na si Aling Rosa. Lalakad mag-isa papuntang pabrika. Magtatrabaho hanggang hapon at maglalakad pa uwi. Walang reklamo sa buhay itong si Lucas. Ni wala siyang yaman at ni hindi siya sikat sa kanilang barangay. Pero isa lang ang alam ng lahat. Mabuti ang puso ni Lucas. Isang hapon, umuulan ng mga sandaling iyon. Patapos na ang oras ng trabaho ni Lucas. Nakatayo siya sa ilalim ng bubong ng pabrika habang nakatingin sa langit at iniisip kung paano siya makakauwi nang hindi nababasa sa ulan. Dala-dala niya ang gamot para sa kanyang ina. Ang hindi niya alam, sa araw na iyon ay magbabago ang kanyang buhay. Lumabas na si Lucas mula sa kanyang trabaho. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, madilim ang kalangitan at mahangin. At sa hindi inaasahang sandali ay may bumagsak. Isang malaking tubong bakal mula sa ginagawang gusali. Tinamaan si Lucas sa ulo. At sa sobrang lakas, bumagsak siya sa sementadong kalsada. Sumaboy ang dugo sa tubig ng ulan. Patay na! Sabi ng isang nakakita. Tumawag kayo ng ambulansya. Tulungan siya. Sigaw naman ng isa pa. Habang nakahandusay ang katawan ni Lucas sa ulan, ay may kakaibang nangyari. May pumasok sa katawan nito. Isang nilalang na matagal nang naghahanap ng matitirahan. Isang nahulog na anghel. Pagkalipas ng ilang sandali, gumalaw si Lucas. Dahan-dahang tumayo. Hinawakan ang ulo niya. Ang ulo na dapat ay basag na. Ngunit walang sugat, walang dugo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. May bahay dito ng dugo. Pero takang-taka siya kung saan ito nanggaling. Aray ko, anong nangyari? Anong nangyari sa akin? Takang tanong ni Lucas habang nakahawak sa kanyang ulo at nakatingin siya sa paligid niya. Ang mga taong saksi sa pangyayari ay takang-taka. Ang inaakalang patay na. Buhay at nakaupo sa kalsada. Duguan ngunit walang sugat. Teka sandali. Dapat patay na ako. Ang naalala ko, tinamaan ako ng malaking bakal. Takang tanong ni Lucas sa kanyang isipan. Walang ano-ano. May sumagot. Isang boses. Hindi nanggagaling sa labas kundi sa loob ng kanyang isipan. Hindi ka papatay, Lucas. Wika ng tinig. Sino yan? Tanong ni Lucas sa tinig. Ako ang nasa loob mo. Bakit hindi mo pagramdaman ng dibdib mo? Sagot ng tinig kay Lucas. Hinawakan ni Lucas ang kanyang dibdib. May init ito. Hindi normal na init. Parang nag-aapoy sa kanyang loob. Anong ginawa mo sa akin? Muling tanong ni Lucas sa tinig. Binuhay kita at binigyan kita ng regalo. Binigyan kita ng pagkakataon. Kahit hindi mo ito hiningi. Maswerte ka, kaibigan. Paliwanag ng tinig kay Lucas. Sino ka? Tanong naman ni Lucas. Ako? Tawagin mo akong Azazel. Ako ay isang nahulog na anghel. At simula ngayon, kaibigan, makakasama na ako sa iyong buhay. Uwi ka ng nilalang na nasa loob ni Lucas. Hindi maintindihan ni Lucas sa mga nangyari at umuwi siya ng tahimik. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ina na may ibang nilalang na naninirahan sa kanyang katawan. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, ay napansin ni Aling Rosa na may kakaiba sa kanyang anak. Lucas, anak,
Kanina ka patahimik, may problema ba? Tanong ng ina ni Lucas. Ngumiti si Lucas at tumugon. Wala po, tunay. Pagod lang po siguro sa trabaho. Biglang nagsalta ang tinig sa isipan ni Lucas. Mahal mo ba siya? Tanong ni Azazel kay Lucas. Huwag mo siyang idamay. Sagot naman sa isip ni Lucas. Hindi ko siya dinadamay. Pero darating ang panahon. May mga hahanap sa akin. At kapag dumating sila, hindi mo siya mapoprotektahan. Kung hindi mo tatanggapin ang nangyayari sa'yo. Subalit hindi sumagot si Lucas. At hinalikan ang kamay ng kanyang ina. At nagpahinga na ito. Kinabukasan, sa trabaho, si Lucas ay gaya ng dati. Pero may nagbago. Hindi siya madaling mapagod. Hindi siya nahihirapan. Isang araw, habang nagbubuhat siya ng mga kargamentong mabibigat, napansin ng kanyang kasamang si Pedro na parang hindi nabibigatan sa kanyang mga binubuhat. Pre, lakas mo ah! Wika ni Pedro. Ngumiti lamang itong si Lucas. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyari. Ngunit hindi lakas ang nagbago. Isang gabi habang pauwi si Lucas galing palengke, may bitbit siyang gamot para sa kanyang ina. Dumaan siya sa isang madilim na eskinita na lagi niyang dinadaanan. Doon, may nakita siyang 3 lalaki. Pinapaligiran ng isang matandang babae. At may hawak na kutsilyo ang isa. Hoy! Tanda! Bigay mo sa amin yung bag mo. Banta ng isang lalaki sa matandang babae. Ang matandang babae ay nanginginig sa takot. Sasaktan na sana ng lalaki ang matandang babae pero biglang may humawak sa kamay nito. Si Lucas. Tama na yan. Sabi ni Lucas. Ngunit sinuntok si Lucas ng isa sa mga lalaki. Subalit laking gulat ng mga ito. Hindi siya nasaktan. Hindi man lang siya natinag sa kanyang kinakatayuan. Sa loob ng kanyang isipan ay nagsalita si Azazel. Lucas, kaibigan. Hayaan mo akong gamitin ang katawan mo. Wika ni Azazel. Ayoko. Ako na lang. Baka sa sandaling gamitin mo ang katawan ko, hindi na ako makabalik. Wika ni Lucas kay Azazel. At sa sandaling iyon, may bumukas sa kanyang katawan. Isang lakas na hindi niya alam na kaya niyang bitawan. Napakabilis ng kilos ni Lucas. Ang unang lalaki ay lumipad paharap sa pader. Ang pangalawa ay sinipa niya sa tuhod at narinig ang basag na buto. Ang pangatlo naman ay tumakbo pero hinabol siya ni Lucas. Sa isang suntok lang ay bumagsak ito. Habang nakatayo si Lucas sa gitna ng madilim na eskinita, ay nanginginig ang kanyang mga kamay. Takang-taka sa kanyang mga nagawa. Ano to? Ano tong kakayahan kong ito? Tanong niya sa sarili. Azazel, anong ginawa mo sa akin? Ginawa, kaibigan? Hindi ko ginawa yan, kaibigan. Ikaw yan. Kapangyarihan mo yan na nagmula sa akin. Ang mga lalaking iyon, hindi sila ordinaryo masasamang loob. Katulad mo, may nananahan din sa kanila. Mga kampo ng dilim. Hinahanap nila ako. At ngayon, ginamit mo ang kapangyarihan ko. Alam na nila kung nasaan tayo. Paliwanag ni Azazel. Umuwi si Lucas. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Buong magdamag niyang kinausap si Azazel. Sabihin mo nga sa akin kung ano ka. Tanong ni Lucas kay Azazel sa isipan. At ibinahagi ni Azazel ang kanyang kwento. Si Azazel ay isa sa mga anghel na naghimagsik
Hindi dahil sa gusto niyang maging demonyo, kundi dahil tumanggi siyang sumunod sa utos na pumatay ng mga inosente. At dahil doon, siya ay itinapon mula sa langit. Sa loob ng libu-libong taon naglakbay siya sa mga katawan. 3 tao na ang kanyang tinirahan, bago pa si Lucas. At lahat ay namatay sa labanan. At ako? Anong mangyayari sa akin, Azazel? Mamamatay rin ba ako? Tanong ni Lucas kay Azazel. Napatigil si Azazel. Lahat tayo ay mamamatay. Ang tanong, kung paano ba tayo mamamatay? Bakit mo ako pinili? Hindi kita pinili, kaibigan. Ang mga pagkakataong yun ay tinakda. Dapat patay ka na. Pero may nakita ako sa puso mo, isang bagay na wala sa mga nauna sa'yo. Ano yun? Tanong ni Lucas kay Azazel. Pag-ibig. Pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Hindi na nagsalita si Lucas. Narinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina mula sa kabilang kwarto. At sa sandaling iyon ay naintindihan niya na hindi siya pwedeng maging duwag at mahina. Pagkalipas ng ilang araw ay dumating ang hinulaang pagsubok ni Azazel. Madaling araw ng mga sandaling iyon, madilim-dilim pa. Biglang may kumatok sa pintuan nila. Malakas ang pagkatok. Si Pedro. Ang kaibigan ni Lucas ay nasa labas. Takot na takot ito. At may bahid ng dugo sa kanyang mukha. Lucas, pasensya ka na. Inaabala kita. May mga tao na naghahanap sa'yo, papunta na sila dito. Wika ni Pedro na takot ang mukha. Sa isip ni Lucas ay nagsalita si Azazel. Kailangan mo na umalis. Kung hindi, mapapahamak ang iyong ina at ang iyong kaibigan. Babala ni Azazel kay Lucas. Tumingin si Lucas sa kwarto ng kanyang ina at nakita niya si Aling Rosa na kagigising lang. Lucas, anak. Ano bang nangyayari dyan sa labas? Tanong ng ina ni Lucas. Lumapit si Lucas at lumuhod sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Inay, patawarin niyo po ako. May kailangan lang po akong gawin. Hindi po kayo pwedeng madamay dito. Lucas, anak. Ano bang ginawa mo? Wika ng ina ni Lucas. Wala po, Nay. May dumating lang na hindi inaasahan. Sagot naman ni Lucas sa kanyang nanay. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang ina at tumayo. At tumingin ito kay Pedro. Dalhin mo ang inay sa ligtas na lugar at tumalis na kayo dito. Tumango si Pedro at dinala si Aling Rosa sa likod ng bahay. Habang si Lucas ay naghihintay sa loob ng bahay, ay may dumating. 3 lalaki. Ang mga mata nila ay kumikinang na pula. May mabigat na presensya sa hangin. Ikaw ba si Lucas? Tanong ng pinuno. Isuko mo sa akin ang nahulog na anghel. Hindi mo kayang kontrolin ang kanyang kalaking kapangyarihan. Lumabas si Lucas mula sa bahay. Hindi ko siya ibibigay sa inyo kahit anong mangyari. Ngumiti ang pinuno. Walang problema. Mamamatay ka rin naman. Sabay na sumugod ang 3. Nagkaroon ng labanan. Naghanda si Lucas habang papasugod ang kalaban. Sa bawat pagsuntok, sa bawat pag-iwas, ay may gumagabay sa kanya. Si Azazel. Sa kaliwa. Wika ni Azazel. Lumipad si Lucas sa kaliwa. Isang bala ang pumutok sa kanyang dating kinakatayuan. Ngayon na! Utos ni Azazel kay Lucas. Sinuntok ni Lucas ang isa sa kanila. Napakalakas. Nabali ang bakal na rehas. Subalit hindi sapat. 3 ang kalaban. At ang bawat isa ay may kapangyarihan ding hindi pangkaraniwan. Nasaktan si Lucas. Isang kutsilyo ang tumagos sa kanyang tagiliran. Napasigaw ito sa sakit.
bumagsak at lumuhod. Sa loob ng kanyang isipan ay nagsalita si Azazel. Iba ang tono ng kanyang boses. May halong pag-aalala. Lucas, hayaan mo na akong pumalit sa'yo. Kung hindi, mapapahama ka. Alalang sabi ni Azazel kay Lucas. Ayoko, Azazel. Kakayanin ko to. Pero mamamatay ka. Hindi biro ang kalaban, Lucas. Kung hahayaan kitang kontrolin ang aking sarili, makakabalik pa ba ako, Azazel? Tanong ni Lucas kay Azazel. Ngunit hindi sumagot si Azazel. Sa katahimikan na iyon, naintindihan ni Lucas. Kung papayag siyang kontrolin ni Azazel ang kanyang katawan ng lubusan, maaaring hindi na siya makabalik. Maaaring si Azazel na ang manatili. Tumayo si Lucas. Hinugod ang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Dumudugo ito. Ngunit unti-unting humihinto. Mabilis siyang gumaling. Pero hindi na kasing bilis ng dati. Nauubos na ang kanyang lakas. Ang tatlong lalaki ay lumapit. Palapit ng palapit kay Lucas. Sa sandaling iyon, naisip ni Lucas ang kanyang ina. Naalala nito ang kanyang mga sinabi. Anak, ang mahalaga ay mabuti ang puso mo. Kahit sa ano pa mang bagay. Napapikit si Lucas. Azazel. Tawag ni Lucas kay Azazel. Bakit, kaibigan? Tugon ni Azazel. Sa loob ng libu-libong taon mong paglalakbay, may natutunan ka ba? Talimhagang tanong ni Lucas kay Azazel. Ngunit hindi sumagot si Azazel. Alam mo, Azazel, ito lang ang alam ko. Ang magmahal. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan para protektahan ang aking mga minamahal. Madamdaming paliwanag ni Lucas kay Azazel. Binuksan ni Lucas ang kanyang mga mata. Sumugod siya. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan na nagmumula kay Azazel. Ang ginamit niya ay ang kanyang sariling lakas. Ang lakas na nanggagaling sa puso. At sa bawat suntok, sa bawat pagtayo, kahit na nadadapa, ay patuloy pa din ito sa paglaban. Nakita ng kanyang mga kalaban ang kanyang determinasyon, ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang taong hindi sumusuko, hindi dahil sa kapangyarihan o kung ano paman, kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal, pag-ibig sa mga taong nakapalibot sa kanya. Isa-isang natumba ang mga kalaban ni Lucas, ngunit hindi sila pinatay nito. Ang mga pinsalang natamo ng kalaban ay sapat na. Pagod na pagod si Lucas pagkatapos ng laban. Tumayo si Lucas sa gitna ng wasak na daanan. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod. Sa loob ng kanyang isipan ay nagsalita si Azazel. Mahina na ang boses. Lucas, sa tingin ko, kailangan ko na magpaalam. Mahinang wika ni Azazel. Ano? Bakit? Tanong ni Lucas. Ang lakas ko ay naubos na sa libu-libong taon. Hindi ko alam kung bakit ako nahulog. Akala ko dahil lang sa galit. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Paliwanag ni Azazel kay Lucas. Ano yun? Tanong ni Lucas kay Azazel. Ang pag-ibig na pinili mo. Hindi mo kailangan ng langit para maging banal. Pinili mo maging tao sa kabila ng lahat. At sa pagpiling iyon, ikaw ay naging mas dalisay kaysa sa akin. Malungkot na wika ni Azazel. Huwag, Azazel. Huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa ni Lucas. Mabuti kang tao, Lucas. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo. Huling bulong na Azazel kay Lucas. At sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Lucas ang pag-alis ng isang nilalang. Parang may humugot na mainit na hangin mula sa kanyang dibdib. Ang init na nananatili sa kanya simula nang siya ay nabuhay muli ay unti-unting nawawala. Ang boses sa kanyang isipan ay naging mahina. Unti-unting lumalayo. Unti-unting nawawala. "Salamat, kaibigan." Huling bulong ni Azazel. At tumahimik ang lahat. Lumuhod si Lucas sa gitna ng daanan. Wala na ang kapangyarihan. Wala na ang mabilis na paggaling. Wala na ang sobrang lakas. Si Lucas ay isang simpleng tao na lamang. Pagod na pagod, puno ng sugat. At alam niya sa kanyang puso na ito na ang kanyang huling sandali. Umupo siya sa simentadong kalsada. Tumingala sa langit. Umaga na pala. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting nagiging maliwanag. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Nakangiti si Lucas. "Nay." Bulong ni Lucas. "Hanggang dito na lang po ako. Tapos na ang laban." Pinikit ni Lucas ang kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng wasak na daanan, sa ilalim ng sikat ng araw, ang simpleng binata sa pabrika ay huminga ng huling hininga. At hindi na muling naulit. Nang mahanap siya ng kanyang mga kapitbahay, nakaluhod si Lucas, nakatingin ang mukha sa langit. Walang galit, walang takot, tanging kapayapaan. Dinala ang bangkay ni Lucas sa kanyang ina. Si Aling Rosa ay nasa bahay ng kapitbahay. Nang makita niya ang katawan ng kanyang anak, hindi na nito nagawang lumuha. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Hinalikan sa noo. "Anak, alam kong mabuti ang ginawa mo. Alam kong hindi ka nagpadala sa dilim. Magpahinga ka na, anak." Sambit ng ina. Lumipas ang ilang panahon. Sa madaling araw bago sumikat ito, may mga matatanda na nagsasabing nakakakita sila ng isang binata na nakatayo sa daanan. Nakatingin sa langit. Ang binatang minsan ay nagtrabaho sa pabrika. Nakangiti ito at kumakaway. Ngunit sa puso ng mga taong nakakakilala sa kanya, lalo na sa isang inang naghihintay pa rin, si Lucas ay hindi nawala. Siya ay naging alaala. At ang alaala ng isang mabuting tao, iyon ang tunay na hindi namamatay. Hindi lahat ng pintuan ay bukas para sa lahat. May mga pumapasok at may mga hindi na nakakalabas. Tunghayan natin ang kwento ng isang pare na tinawag ng tungkulin upang paglingkuran ng isang simbahan sa isang baryo na puno ng kadiliman at tila ba ang liwanag ay hindi nasasapit. Isang simbahan sa syudad, puno ng mga tao. May mga dekorasyon na puti at ginto. Masaya ang lahat. Umaga ng Hunyo noon, dekada 70. Tahimik ang simbahan, ngunit puno ng pag-asa. Nasa altar ang ikinasal. Ito ang kapatid ni Padre Amado. Ang nobyo ay nakasuot ng barong
At ang nobya naman ay nakaputing belo. Si Padre Amado naman ay nakaupo sa unang hanay. Hindi siya pari ng mga sandaling iyon. Nakasuot siya ng isang formal, ngunit hindi sutana. May mga pagkakataon na ang pare ay nagiging kapatid lamang. Hindi tagapagmisang handog, kundi saksi sa isang handog ng iba. Napatingin si Padre Amado sa kanyang kapatid. Ngumiti ito. May kunting lungkot sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa selos, kundi dahil alam niya, sa kanyang pag-alis maya-maya, ay hindi na niya alam kung kailan muli sila magkikita. Ate, tignan mo si Kuya Amado. Para ding ikakasal. Tumawa ang hipag ni Amado. Natawagin nating Elena. Baka naman gusto mo na ding mamalagi dito, Amado. Baka pwedeng magpare ka na lang dito malapit sa atin, wag na sa malayo. Wika ng hipag na si Elena. Ngunit ngumiti lang si Padre Amado. Gustuhin ko man pero alam nyo, tinatawag ako ng aking tungkulin. Kailangan ako doon sa baryo na yun. Sagot naman ni Amado. Hindi niya alam kung gaano siya kakailanganin o kung gaano siya kakainin lugar na kanyang pupuntahan. Pagkatapos ng kasalan, sa labas ng simbahan nagpaalam si Amado sa kanyang pamilya. May dala siyang maliit na maleta. Walang labis, walang kulang. Maya-maya pa, lumapit ang kanyang bayaw. O Amado, ako na maghahatid sa'yo sa baryo. Balita ko malayo daw yun ah. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Uwi ka ng bayaw ni Amado na tawagin nating Jose. Oo, Jose. Kailangan nila ako dun eh. Kailangan nila ng pare. Matagal na daw walang nagmimisa dun. Alam mo naman, hindi tayo pwedeng mamili sa ating tungkulin. Sagot ni Amado kay Jose. Sumakay sila sa lumang jeep palabas ng syudad. Palayo sa ingay at palapit naman sa kabundukan. May mga biyaheng tila paalis ka sa mundo, patungo sa lugar na kahit ang Diyos ay tila matagal nang hindi dumadaan. Habang umaandar ang jeep, napansin na Amado na nag-iiba ang paligid. Dumidilim na, tumatahimik. Wala na mga tindahan, wala na rin mga tao sa daan. Mamang driver, diyan lang po sa dulo ng baryo. Yan sa may tindahan. Wika na Jose sa driver. Diyan Amado ang titirhan mo. May mag-aalaga sa'yo diyan. Ha? Sino sila? Tanong ni Amado kay Jose. Isang pamilya. Mababait sila. Matagal na sila naghihintay ng pare na katulad mo. Wika ni Jose kay Amado. Napangiti naman tong si Amado na ang akala niya ay isang mabuting balita. Ngunit may naghihintay pala sa kanya. May nananalig na iba ang pagkatao. Hindi niya alam, ang mga naghihintay sa kanya ay hindi mga mananampalataya, kundi isang maninila. Dumilim na ng tuluyan. Walang poste ng ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan at ng ilang gasera ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Huminto ang jeep sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. May hagdan ito paakyat. Tahimik. Masyadong tahimik ang tahanan. Bumaba si Padre Amado at nagpaalam sa bayaw. O paano bayaw, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa paghatid sa akin ha. O sige bayaw, hanggang dito na lang. Babalik na din ako. Ingat ka palagi ha. Paalam ni Jose kay Padre Amado. Mabilis na umalis ang jeep na para bang may tinatakasan ito. Umakyat si Padre Amado sa hagdan. Maya-maya pa, may dumating na isang matandang babae. Nakangiti ito sa kanya. At kasunod niya ay ang isang dalagang payat, maputi at tahimik. Magandang gabi pa.
Kayo po ba si Padre Amado? Eh, kanina pa po namin kayo hinihintay. Tuloy po kayo dito. Huwag na po kayong mahiya. Pauminhin po sa aming tahanan at medyo maliit. Uwi ka ng matanda. Natawagin nating Aling Teresa. Ang dalaga sa likod na Aling Teresa ay hindi nagsasalita. Nakatayo lang ito sa tabi niya. Nakatingin kay Padre Amado, ngunit hindi ito ngumingiti na para bang may itinatago. Aling Teresa, marami pong salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. Wika ni Padre Amado kay Aling Teresa. Opo, Padre. Buong pamilya po namin, mga kapitbahay, lahat po kami ay mag-aalaga sa inyo. Napangiti si Padre Amado sa kanyang narinig at pumasok siya sa loob. Ang bahay ay simple lang. May krus sa dingding. May imahe ng Santo Niño na mukhang deboto. Pero may isang bagay na kakaiba. Ang mga tao sa paligid ay tahimik. Nakangiti. Pero ang mga mata ay para bang may hinihintay. Gabi na at nakahiga si Padre Amado sa kanyang higaan. Hindi ito makakatulog. Ilang sandali pa, may naririnig siyang ingay sa labas. Parang isang kaluskos ng dahon at parang may umuungol. Naglalakad sa labas, malapit sa bintana. Tumayo siya at sumilip, subalit wala naman siyang nakita. May mga gabing ang katahimikan na hindi kapayapaan, kundi isang paghahanda. Kinaumagahan, nagising si Padre Amado sa unang tilaok ng manok. Pero hindi manok ang nakita niya sa labas, kundi si Lucia. Nakaupo sa puno at nakatingin sa malayo. "O Lucia, hindi ka ba nilalamig dyan sa labas?" Tanong ni Padre Amado kay Lucia. Lumingon si Lucia at bahagyang ngumiti. "Hindi po, Padre. Sanay na po kami sa mga ganitong sitwasyon." Sagot naman ni Lucia kay Padre Amado. "Ano? Kayo? Anong ibig mo sabihin? Ibig mo bang sabihin mga taga rito?" Tanong ni Padre Amado kay Lucia. Hindi naman sumagot si Lucia at bumaba siya sa puno na para bang walang bigat. Parang hindi man lang tumunog ang mga paa niya sa lupa. Lumipas ang mga araw at nagmimisa na si Padre Amado sa isang maliit na kapilya. Walang masyadong tao, iilan lang ang dumadalo. Isang araw, may matandang lalaki na lumapit sa kanya sa labas ng kapilya. "Padre, umalis na kayo dito hanggat maaga pa. Hindi niyo alam ang pinapasok niyo." Wika ng matanda kay Padre Amado. "Po, anong ibig niyo sabihin?" Tanong ng pare sa matanda. "Hindi mga tao ang mga nakatira dito. Huwag kayong magpapaloko sa mga ngiti nila. Umalis ka na, habang may oras pa." Biglang may lumapit na isa sa mga kapitbahay. Si Mang Berto. "Padre, huwag kang maniniwala dyan sa matandang yan. Lasenggero lang yan, kung ano-ano ang pinagsasasabi." Wika ng matandang si Berto. Sa baryong ito, ang katotohanan ay sinasabi ng pabulong dahil ang mga nakikinig ay hindi tao. Isang gabi, may kumatok sa bahay ni Padre Amado, si Lucia. "Padre, tulungan niyo po ako. Masama po ang pakiramdam ko." Ganun ba? Pasok ka, Lucia. Pasok ka sa loob. Ano bang nangyari sa'yo?" Tanong ng pare kay Lucia. Nanginginig na pumasok si Lucia sa loob ng bahay. Lumuhod si Padre Amado sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang noo. Sumambit ng ilang salitang panalangin ng pare. Subalit sa gitna ng panalangin, may naramdaman siyang kakaiba. Biglang bumukas ang mga mata ni Lucia. Pulang-pula ito. Dilaw. Hindi tao. "Padre, umalis na kayo ngayon na
Bago pa man mabuo ang salita ni Lucia, biglang nagbago ang anyo nito. Parang may sumanib. Sumigaw siya ng malakas at sa isang iglap, kinagat niya si Padre Amado sa braso. Napasigaw ang pari sa sakit. Tumakbo palabas si Lucia at iyak ng iyak. Naiwan ang pari sa loob na dugo ang braso. Nanlaki ang mga mata ng pari sa kanyang nasaksihan. Sa isang kagat, nagbago ang lahat. Kagat na susubok sa kanyang pagkatao. Susubok sa katatagan ng kanyang pananampalataya. Lumipas ang ilang araw at nag-umpisa na magbago si Amado. Hindi na siya lumalabas sa araw. At nagugutom siya sa karne. Lalo na sa hilaw na laman. Isang gabi, nagising siya sa sarili niyang pagbabago ng anyo. Tumingin siya sa salamin at hindi na tao ang kanyang nakikita. Napaluhod siya at hinawakan ng krus sa kanyang leeg. Huwag niyo po akong pabayaan. Kung ako man po ay magiging halimaw, hayaan niyo po ang puso ko ay manatiling tao at maglingkod sa inyo. Dalangin ng pare habang nanginginig ito. Isang gabi, dumating ang buong pamilya ni Aling Teresa sa bahay ng pare. Pinaligiran nila ito. Isa ka na sa amin, Padre. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi mo na ito mababawi pa. Ang sumpa ng dilim. Ang pananabik sa laman at dugo ng tao. Wika ni Aling Teresa habang nasaan yung aswang ito. Hindi. Isa akong pare. Isa akong lingkod ng Diyos. Sagot naman ni Padre Amado kay Aling Teresa. Sa kaliwang bahagi ay nandoon si Lucia. Umiiyak ito. Padre, hindi ko po sinasadyang mahawakan kayo. Pero wala na po tayong magagawa. Nandyan na po iyan. Wika ni Lucia sa pare na may pagsisisi sa kanyang nagawa. Kung hindi ko man matatakasan ang sumpa ng pagiging aswang, mananatiling tao ang puso ko. At ang kaluluwa ko ay susuko ko lamang sa aking Diyos. Matigas na sambit ni Padre Amado. Sa gitna ng gabing iyon, sa harap ng mga aswang na nakapaligid sa pare, ay nagdasal ito. Hindi para humingi ng kaligtasan, kundi para humingi ng lakas ng loob na manatiling tao sa kabila ng pagiging aswang. Hindi lahat ng halimaw ay sumasamba sa dilim. May mga nilalang na kahit nagbago ang anyo, ay hindi nakakalimot kung saan ang tunay na liwanag. Sumapit ang umaga at nakaupo si Amado sa loob ng kapilya, hawak-hawak ang cross at nakatingin sa altar. Hindi na siya makalabas sa araw dahil kapag nadadampian ang sinag nito ay masakit sa kanyang balat. Pero naroon siya sa loob, nakaluhod at nananalangin. Kung ako man po ay naging halimaw sa paningin ng mundo, sa iyo po, ako ay isang anak pa rin. At iyon ang hindi magbabago. Dalangin ng pare. Pumasok si Lucia at tumupo sa tabi ng pare. Padre Amado, anong gagawin mo? Kailangan mong kumain ng laman para manatili kang buhay. Wika ni Lucia sa pare. Mananatili ako. Hindi ako magbabago. Ipapakita ko na kahit naging ganito ako, ay hindi mawawala ang pananampalataya ko. Hindi ako susuko. Hinatak ni Lucia ang manggas ng pare at nakita niya na nananatiling sariwa ang sugat. Duguan ito at sariwa. Alam ko, Padre, na nagugutom ka. Subukan mong uminom ng dugo at kumain ng laman. Payo ni Lucia sa pare. Hindi ko gagawin iyan. Hindi ako kakain ng tao.
kahit ikamatay ko pa. Sambit ng pare. Tumayo ang pare dahan-dahan at lumabas ng kapilya. Nagsimulang sumikat ang araw. At unti-unting nasunog ang balat ng pare. Pero hindi ito sumisigaw sa sakit. Tiningnan lang niya ang langit. At sa kalaunan ay naging abo ito. Ang krus. Hindi hadlang sa dilim. Ito ang paalala na sa gitna ng dilim may liwanag na hindi mapapatay. Ang liwanag ng pananampalataya. Okay mga kababayan.